Ixia is not gonna have an easy time. Gaano katindi ang Ixia ni Doming sa laban na to, nakangiti na yung katapat niyang si Oheb with this Moskov. A scary last pick from Aurora. Kaya ba nilang ma-pull off to with all of the dives mula sa TLPH? This is gonna make or break Aurora's game number 4. Vibe check tayo sa Champions Arena. Auroras, do you think this series is over? Pero para sa Team Liquid, papatalo ba ang Cavalry? Not just yet, Womi Burrito. You know what time it is. At oras na nga makita kung paano magpapatuloy ang seryeng ito. Aurora ngayon ang nakakalabang with a match point. Isang panalo na lang ang kailangan nila at dedepensa ang Team Liquid Philippines sa labang ito. Akala natin ang Team Liquid Philippines ang merong curveball, meron din palang itinatago na ibang klaseng mahika. Dito ang Aurora Gaming. Napanggit kanina ni Wolf kung gaano magiging mahirap ang kalagayan dito ni Doming kahit pero alam mong tiwala sila sa isa't isa. Nag-apiran pa nga after i-pick itong Ixia na to. Talagang nakikita natin noon na yung mga preparadong estratehiya para sa Aurora Gaming ay mukhang ilalabas na nila. At napaka-importante ng larong ito para sa kupunan ng Aurora dahil ito ang potentially na mag-secure sa kanila ng M7 appearance kung sakaling manalo sila sa labang ito. And for Team Liquid Philippines, getting this win in game number 4 means makakakita na naman tayo ng another 5-game series matapos nung kahapon. Alam mo, base dun sa kahapon, parang gusto ko nga uling makakita eh. Pero depende yon sa magiging atake dito ng Aurora Gaming. Again, nakuha nila in a dominating fashion yung game number 3 na kung saan ay nauga talaga at naalog dito ang TLPH. Pero maganda naman, para tayong bumabalik sa, parang 2 years ago kasi bakbakan na naman ng backshot Fred rin eh. Oo nga, backshot Fred rin na naman. Tapos si Ixia nagbabalik din. At higit sa lahat, yung Eve ni Yue ay nagbabalik. Our MVP in game number 3. Napakaganda ng kanyang naging performance. I think that was a perfect game para kay Yue. At dala-dala pa rin ang init ng kanyang Eve mula game number 3. Bubuhatin niya yan sa game number 4. Pinakaunang pagong natin ay malapit nang lumabas para sa game number 4 na ito. At hindi pa tayo nakakita ng mga malupitang suntukan at palitan dito, pare. Well, expected naman yan kasi utility ang atake at bentahin na itong Team Liquid at ang Aurora. Pero kailangan nilang isipin, merong JP na pwedeng magligtas sa mga miyembro dito ng TL. Bubulgo rin si Carl, napaflicker na rin si Yue. Tinamaan si Demon Kite, pero din yung final slash. Demon manipulation, napakaganda ng pwesto dito ni Yue. Tras muna si Carlito. Pero nagtrihan, 50-50 ata magiging laban. 4v4, pasok na yun si Sanford. At si Edward ay hinahabol. Ito si Sanford. Nakuha na ng kill si Sandy, nakabawi din naman. Demon Kite with the turtle. AOG din naman. Ito si Carlito. Same with the Operations Rat. Demon Kite with a kill. Grabe, at mukhang si Oheb ay kailangan din mag-ingat dahil available pa yung ultimate dito ng Ixia. Kinailangan niyang mag-ulti para lamang makakuha ng bahagyang gold. And look at the lane dominance coming in from this Ixia pickup. Ang tanong ay kukunin na ba with that full barrage? Kung hindi pa niya, susubukang lumaban pa. Aurora Gaming ang nakakalamang matapos ang turtle fight na iyon. Demon Kite securing not just the turtle, nakakuha pa siya ng kill. Yun nga tsaka si Carlito pa ang nabigyan. Ngayon naman ay sa may bandang itaas na bahagi. Si Edward at si Sanford ay nag-aharapan na naman. Ito na yung mga world class natin na mga XP laners na nagbigay ng napakalaking kontribusyon ng mga nakaraang games nila. Game 1, si Edward ang nagpamalas. Game 2, si Sanford. Game number 3, bumawi muli si Edward. Ang challenge dito kay Sanford, mabapawian niya ba itong si Edward? At napaka-importante ng larong ito, Kanina pa natin pinag-uusapan kung ano nga ba nakasalalay sa game number 4 na ito. It's either game 5 kung saan back to best of 1 tayo o road to M7 na para dito sa side ng Aurora Gaming. And so far, may bago tayong nakikita na inaabangan pa natin kung paano nga ba iraran ng Aurora. At kailan natin hindi nakikita tong Ixia. Alam natin na nagbabalik ang mga fighter gold lanes at dumadami na nga sila. Pero who would have thought na magbabalik din ang isang Ixia? Oo, parang nagdadalawang isip pa nga si Domi kanina. Nakikita natin na naka-hover yung mga heroes na gusto niyang gamitin. Pero ang Aurora Gaming, desidido pa rin talaga dito sa may bottom. JP at Oheb ay nagkakapit-bisig lamang dito sa may damuhan. Ayaw magpakita ni Line. Sakit to. Andun yung sipat mula kay Oheb. Ang update, ang damage mula kay Domi. Oo, napaka-update talaga ng isang Ixia in the laning phase. Pero mukhang nag-aabang si Light
nang papasok doon sa may bandang bush. Makikita siya ni JP at mukhang magre-reset muna para sa pangalawang pagong ng larong ito. Aurora na naman ang mauunang pumwesto around the second turtle. Napakaganda ng pwesto ni Light, no? Yung control nila around this objective. And of course, the presence of the full barrage ay kailangan talagang respetuhin ng Team Liquid Philippines. Oo, tinitignan-tingnan nila si Light nandun sa may balbas na bush. JP and Light ay nagkakitaan. Nag-hihilaw lamang. Sanford nag-aabot ng pagkakataon. May flicker and final slash ang available. Pero tatama din yung Dark Wave. Talon dito si Edward. Circle Eagle mula dito kay Daddy JP. Habang sumibat na rin si Oheb. Si Sanford din namatay. Doon si Cortez yata magiging next. Kailangan niyang tumakbo at tumatras. Full barrage! Full barrage! And AOG! Light dito ay nakakuha ng kill. Nakatalaga siya ngayon. Kailangan na matrasin ito ni Sanji. Bibit-bitin. Itong si Edward. Pero kailangan na mag-alisan ng tatlong natitirang miyembro mula sa TL. Walang nakuhang kill ang side ng Team Liquid Philippines doon at kung meron man ay napakatagal ng laban na iyon at yung pagong ay mukhang makukuha pa nga ng Aurora Gaming pero nandiyan pa rin naman ang Team Liquid Philippines. May maliit pang tsansa na makaabot sila pero isasara, isisilya na ito ng Aurora. That's the second turtle na masesecure nila plus that mid lane turret. Overall, napakaganda na naman ng early game para sa Aurora. May nakikita natin parang daling-dali ang Aurora sa mga executions nila dito sa game na ito. Nagsimula lahat yan dun sa drop eh. I mean, sobrang perfect na naging atake dito ni Coach Dexter at saka ni Coach MTB. No, inipit nila yung YSS at yung Lancelot kasabay pa nga ng Yuzhong na naging outstanding yung performance nung unang mga laro nila. Dumadami na nga yung mga Yuzhong natin ngayon, pare. Biruin mo days 1 and 2 ng playoffs. Nagulat pa tayo nagbabalik yung Yuzhong pero nung bumalik siya, nakita natin kung gaano nga ba ka-effective ito sa kamay nila Sanford. Even 3 Martisi mula sa TNC ay nakita natin gumamit ng Yuzhong. Nagsimula na nga malagay ulit sa banning. And so far no, for Aurora Gaming, inipit na nga si Edward in terms of the draft as well. Naban yung Alice, naban yung Lapu, naban din yung CC na to be fair, isang flex pick. Napakaganda pa rin ng laruan dito ng Aurora Gaming. We are entering the 6-minute 30 mark at hindi pa naman ganun kalaking gold lead. No? Kaya pa rin pumalag ng Team Liquid Philippines pero hindi nila kayang lumaban sa ilalim ng real-world manipulation. Mahirap talaga yan. Tapos kailangan mo gumamit ng mga spells or mga ultimates para lang maabot itong si Yue. Yan si Sanji din kasi hindi rin siya masyadong panatag doon sa kanyang posisyon na masasabi natin na counter ito sa isang Fredrin or sa mga utility type na comp. Pero kasi may nag-aabang sa kanya na Dark Wave, nandun yung pokes mula kay Yue. Hindi naman hawak na hawak nila yung posisyon dito sa may top lane at malaya itong makukuha ni Doming. At yan ang nagbabalik na ang huling beses na nakita natin ang isang Ixia ay nung season 14 pa. Wow. Si Kozen pa ang gumamit nito mula sa TNC. Ibang-ibang itsura ng TNC during that time. At ngayon after 1 year ay magbabalik ang Ixia in the professional scene in Season 16. Kapag kung ito ay sisimula na nga ng Aurora Gaming, nandyan si JP para mag-provide ng vision at si Carly nasa gilid lang pwedeng mag-contest ng TL. Pwede talaga. Yung naganda ng zone na ginagawa dito ni Edward. Ngayon may ipin si Carl PC. Walang pagkakataon itong si Carl na lumapit doon sa turtle na iyon. Unlike nung kanina na nakahayabusa siya, hindi na niya magagawa yun kasi kailangan niyang daanan yung mga barikada ng Aurora. Tapos ang masakit pa doon kung sakaling subukan niyang gumulong papasok wala nang panggulong pantakas. And kung hindi mo makukuha ang retry doon ay napakalaki ng risk. Pero mukhang reply ng Team Liquid Philippines sa ginagawa ng Aurora ay ibato na lang si Oheb doon sa baba para mag-split push at agad namang ihahatid ni Daddy JP via that guiding wind. Pero so far lumalaki pa rin ang lamang ng Aurora Gaming. Halos 4,000 na ang kanilang hawak at diretso lamang kanilang pagpupush in the top lane. Okay, sa may baba naman na bahagi, nahabol si Oheb. Ang hirap na rin kalaban ni Edward dito. Hindi na rin madunaw. Pero wala silang ideya. Nandun si Light sa may bagong bush. Natamaan nata si Oheb. Ngayon si Demon Kite na medyo late ata ang kanyang pagsilip. Sanji, meron na siyang piercer. Pero pwedeng piliin ni Carl na salubungin. Kaya lang 4 kasi yan. So atras muna siya dito. May pinaplano atang Sansa na. At saka tingnan mo, crucial item pick up here para kay Doming. Kahit nakuha na niya ang kanyang si Halberd. At mas lalo nang maiilang tuming-fight ngayon ng Team Liquid Philippines. Especially kung well-placed ng real-world manipulation and full barrage. So far for Team Liquid Philippines, ang sa tingin kong sitwasyon dito ay
Alam nilang hindi sila pwedeng team-fight ng matagal against Aurora Gaming dahil napakaganda ng team fighting abilities na meron ng Aurora, pero lamang naman ang Team Liquid Philippines in terms of split push. Oo, yun yung nakakatakot dito, no? And yun yung pine-prevent dito ng Aurora na mangyari. Kaya nga naman, inaabuso na nila yung early game na damage na meron sila dito, and yung aggression ng mga heroes na meron sila ay talagang itinutuon nila ang atensyon dito kay Oheb sa may bottom. Kaya nga si JP nakaantabay na parang body-body system na sila dito. Pinoprotektahan na ni Daddy JP. And yung tatlong miyembro ng CLPH, hinahayaan na lang muna nilang gumalaw kasi wala rin naman silang magagawa kung ipipilit nila at i-force yung mga teamfights eh. Tsaka pagka buwersa ng Team Liquid Philippines, baka mas bumilis pa yung items na hinahanap ng Aurora. Considering na at this point, sabihin natin nasa mga 4 o 5,000 pa lang naman yung lamang. Malakas na to eh. Ito yung tipo na, especially kapag maganda yung real world manipulation tsaka full barrage, ramdam mo talaga na lamang sila. Kaya mas okay na idaan na lang sa macro, and that is the answer na pinapakita ng Team Liquid Philippines sa ngayon. Nagpadala ng back siya sa taas at may Moskov naman sa baba. But for the side of Aurora Gaming, pwede na lang nilang i-brute force ang Lord na ito. Yan o, ginagawa ng nila kalahati. Itong si Light. Habang yung Lord na yun ay 8K na lang yung buhay. Nasa lubong si Carl TC, naton siya dun. And Edward, nagaman na pagkakataong AOG ay nagamit din. Natama yung SOD. Pero si Sanford nakakuha na si Demon Guide. Ako po namatay kagad. Yung dalawang membro mula dito sa Aurora. Tatlo naman ang tumumpa mula sa TLPH. Si Edward hinahabol. Itong si OM at namatay din. Maniac para kay Doming Kite. At sa pagbalik ni Iksha sa ating liga at sa kamay ni Doming Kite ay nakakuha siya ng 4 na crucial na kills at tuloy-tuloy lang kanilang pagpapush doon sa may bandang itaas. Ang Lord ay nagmamarcha din, pero mukhang puputok pa naman ang Holy Shields, buying enough time para sa Team Liquid Philippines para mabuhay at tumepensa. No, buhay na rin naman. Actually, aabot naman yung 5 miyembro nila dito, kaya lang ang magiging problema lamang may Lord sa itaas. Ang ganda ng control na ginawa doon ng Aurora. Hindi man sumabay yung middle, pero parang kaya kasi malayo pa yung 2 miyembro mula sa Aurora Gaming. Pwede nata si Doming dito, AOG nagamit. Sakto lang, pero napatay pa rin siya doon ni Sanji. Ngayon si Sanford namatay. Kailangan na matras si Oheb. Si JB na maalam na nga rin. Sinisipat-sipat na lamang ito si Demon Kite. Pero 3 miyembro umahabol sa kanya. Kailangan niyang matras! Pero wala na siyang kaatrasan pa. Yung Lord ay nasa itaas pa rin. 2 na lang ang natitira para sa TL. 15 seconds pa naman para kay Sanford at JP. Pero mukhang tuloy ang pagpupush para dito sa Aurora. Isang inhibitor turret na ang babagsak. At mid-lane naman ata sunod nilang putirya. Real world manipulation na naipato na. Guard DC! Dedepensa pa ba? Okay, kailangan niyang hawakan na ngayon. Iaatras na muna ng Team Liquid ang Aurora itong larong ito. Dahil nga pabuhay na rin naman yung mga miyembro din ng TL. Pero sabi ni Sanford, sige, laban na natin. Si Light na lang ang hinahabol nila. Alam nila na wala itong AOG. Gugulong-gulong si Carl. Mabuti na lang ay merong wave ng minions para mailigtas itong si Light sa kapahamakan. At makakahiga pa nga ang Team Liquid Philippines, pero kamunti ka nang makahanap ng anggulo ang Aurora Gaming. Ilalatag lang natin ulit ang nakasalalay para sa Aurora dito ay M7 appearance. Matagal-tagal nang inaasam ng Aurora na magpakita muli sa international scene. Tapos ang season after season na pambabash sa kanila na sinasabi na worst international representative ay narito sila muli naghahanap ng tsansa na ipaglaban ng kanilang bandera in the international scene. Isipin mo ilang hakbang na lang natatanaw na nila, nakikita na nila, lagda na lang yung kailangan para doon sa kanilang mga tickets patungo dito sa M7. Pero ang Team Liquid Philippines, ang pinangahawakan naman nila dito ay yung Golden Road na kanilang na matagal nang hinahanap ng Pilipinas. Marami nang sumubok na teams, marami nang nagtry na kupunan mula dito sa Pilipinas. Even sa yung ibang mga bansa ay nagtry na rin. Pero wala pa rin nakakagawa nito. Ang Team Liquid Philippines ay nasa matinding sitwasyon na kung saan ang Team Aurora ay sinisilip na sila. Wala silang magawa dito kundi antayin na lang yung mga plano ng Aurora na mangyari. At yun talaga ang plano. And if you're Team Liquid Philippines, kailangan mo mag-antay na magkamali ang Aurora Gaming o magkaroon ng isang miyembrong Aurora na mawala sa pwesto. You have the displacement, you have the disengage. Merong ang final slash, merong ang guiding wind, pero hindi ka pwedeng lumaban ng isang patas na 5v5. Isang retry steal mula kay Carl TZ. Yan ang hanap ng Team Liquid Philippines at makakalapit pa rin siya. Here comes the play coming in from TL. Nakadikit na si Carl TZ dito. Pwedeng i-reset ni Demon Kite. Lamang sila pagdating sa wave. And pwede nilang samantalhin ito. Pero sabi ni Oheb, sige, kunin ko na ba? Light dito, nagtutod. Doon yung final shot. Tinamaan si Edward. Pero siguro ginagamit na rin dito yung JP. Real manipulation in AOG. Ata sila! Naibit ni Light! Demon Kite
nagwagi sa Lord. At yung mga full barrage. Tommy kahit free hit lang talaga. Natumpa na rin itong si Sanford. Kailangan na mag-alisan. Gugulo-gulo na ang Young Goat. Tatlong natitira para sa TLPH. At nag-spawn na rin kagad yung Lord. Kumakatok na sa mga puso, tumadagungdong para sa Aurora, ang M7 para sa kanila, ang Grand Finals ay narayan na, pero dedepensa pa ang Team Liquid. Tatlo natitira sa kanila. Masakit na yung hooks dito. And yung full barrage ay nagamit na rin. Mamamatay si Oheb. At ang Aurora Gaming dire-diretso na lang talaga. At magliliwanag ang daan patungod Jakarta ng Indonesia. Dahil ang Aurora ang unang team ng Pinas sa M7. At hindi na lamang ang bandera ng Aurora ang kanilang bubuhatin, kung hindi, ang bandera na rin ng Pilipinas. Oh my goodness! Nagdiriwang ang Auroras sa ating natatanaw ngayon. Perfect execution, perfect draft, perfect season para sa Aurora. At patuloy pa rin ang kanilang win streak, ay regular season seed 1 to a win in their first appearance sa upper bracket ng playoffs, all the way to securing the Grand Finals. Pero hindi pa naman tapos ang istorya para sa Team Liquid Philippines. The reigning, defending MSC champions ay patuloy pa rin gagapang sa lower bracket